Hello mga Spart, kamusta kayo? Sa mga Spart, pag-uusapan po natin ang mga posibleng message ng lalaki after ng no contact mo. At kung handa na kayong lahat, ay magsunod po tayo. At muli, be inspired! At ang unang posibleng message ng lalaki after ng no contact mo is, meron ka na bang iba? Yes, Max po dyan ang unang pwedeng o posibleng message ng lalaki sa'yo after ng no contact na ginagawa mo. O let's say sabihin natin hindi siya nagpaparamdam, biglang nag no contact ka sa kanya, ngayon hindi siya nakatiis, tumalab na yung no contact na ginagawa mo, bigla siya nag-message, bigla siya nagparamdam. Sa isa pwede niyang i-message sa'yo sa text or sa chat o kung saan man kayo nag-uusap. Sa isa pwedeng i-message niya sa'yo kasi isa pwedeng maisip niya, diba? Na kung meron ka na bang iba. Alam niyo mga kisport, ang isang mga bagay na nagagawa ng no contact sa isang tao ay pagganahin ng curiosity nito. Naku-curious ba? Mapapaisip, magtatanong. Halimbawa, di ka na nagparamdam, dati naghahabol ka, paano yung message mo, biglang tumigil ka, nag-no contact ka, syempre magtataka yun. Isipin na nangyari sa babae na yun. Dati, panay chat nun, panay text, panay tawag, nangungulit, may payak-iyak pa. Pati yung mga pamilya ko, kaibigan ko, pinakiusapan niya na, pinupuntahan pa ako sa trabaho, nangungulit talaga, lagi nagpaparamdam, pero bilang nag-no contact sa akin. Meron na ba siyang pinagmamalaki ngayon? Meron na ba siyang iba? May iba na ba siyang mahal? Wala na ba akong kwenta sa kanya? Sa isa pwede nilang maisip. At gustong bigyan ng kasagutan, ka-inspire. Sa isa pwedeng i-message ng lalaki. Posibleng message ng lalaki kapag di siya nakatiis sa no contact mo, ka-inspire. At ang pangalawang posibleng message ng lalaki ka-inspired after ng no contact mo is, pwede ba tayong mag-usap? Yun ang pangalawa ka-inspire. Yes, mga sa isa na talaga naman, pwedeng i-message sa'yo ng lalaki kapag siya ay hindi na makatiis dahil hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Gusto niyang makausap ka. Dahil nga palagi ko siya sabi sa inyo, kapag ikaw ay hindi nagpaparamdam sa isang tao, maraming pumapasok sa utak niya. Iniisip-isip ka niya at palagi kanyang naalala. Gustuhin man niya o hindi, labanan man niya o hindi, at maraming katanungan papasok sa utak niya. Kung bakit mo ginagawa yan, kung bakit bigla kang ganyan, bakit ganito, bakit ganon. Kaya, sa isa pwede niyang gawin upang mabigyan ng kasagutan ang lahat ng katanungan na pumapasok sa utak niya dahil sa pag-no contact mo sa kanya. So sa mga nagagawa ng no contact call sa isang tao ka-inspire, talaga naman, babalik ang halaga mo. Diba? Tataas mo yung value mo. Kaya nga, imbis na maghabol ka, imbis na martir ka, at pagbukain mo ng tanga ang sarili mo, pababain mo ang respeto sa sarili mo dahil sa paghahabol sa kanya, eh mag-no contact ka na lang. Babalik pa ang value mo. Hindi man agad po, at least pakonti-konti, di ba? Kaysa naman sa tuluyan kanyang baliwalain at sabi niya sa kanyang sarili na wala ka talagang halaga. Kaya ka-inspired sa mga bagay na pwedeng i-message ng lalaki sa'yo after ng no contact mo pag siya ay di na makatiis at pinabla na talaga nang hindi mo pagpaparamdam. Pwede ba tayo mag-usap? Sa isa pwede mong matanggap sa kanya ka-inspired after ng no contact rule na ginagawa mo. At ang pangatlong posibleng message ng lalaki ka-inspired after ng no contact mo sa kanya is, pwede ba tayong magkita? Yun ang pangatlo ka-inspired. Subok yan, karamihan talaga ganyan, nakikipagkita. Kung nagyaya magkita, gusto kasi nila sa personal mag-usap. Yung iba kasi hindi nasasapatan sa chat or sa text lang lalo na kapag merong gustong linawin, kapag ka nagbago ang ihip ng hangin, kapag may na-realize, kapag gustong makipag-ayos, iba pa rin talaga sa personal, di ba? Nasa sayo na lang yan kung papayag ka na makipagkita sa kanya at mag-usap kayo sa personal, di ba? Bahala ka na, ikaw na bahala mo decision doon. Kailangan timbangin mo yung damdamin mo, pakiramdaman mo yung puso mo, di ba? Baka nagmamatigas ka ng sobra, malay mo nagsisi na pala yan, di ba? O kaya naman baka naman tuwa ka kagad yan, yung pala ini-testing ka lang. Dapat marunong ka rin makiramdam, dapat marunong ka rin ka-inspired na balansehin kung ano ba talaga ang totoo,
Kung seryoso ba yan, o baka tinitesting ka lang, tinitest ka lang, o kaya naman talagang gustong makipag-ayos at makipagbalikan o makipag-ayusin ang problema nyo. Diba? So isa pwede nilang i-message sa'yo ka-inspired. Bagay na talaga namang nagagawa ng no contact rule sa isang lalaki o sa isang babae. Gugustuhin talaga nilang makipagkita sa tao na yon dahil palagi itong naiisip nila at maraming katanungang gusto nilang linawin sa sarili nila na yung tao na yun lang ang makakasagot. Ikaw lang. Kaya makikipagkita yan sa'yo sa mga posibleng message niya sa'yo ka-inspired. At ang pang-apat na posibleng message ng lalaki ka-inspired after ng no contact mo is hindi ka na nag-message Yan ang pang-apat ka-inspired. Alam nyo, sigurado ko yung iba sa inyo, nangyari na yan. Biglang nag-text o nag-chat o nag-message na, sabi, ba't di ka na nag-message? Ba't di ka na nag-chat? Di ka na nag-reply? Di ka na nagparamdam? Di ka na nag-text? Di ka na tumawag? Nihan-niho, ano nangyari sa'yo, di ba? Eh sabihin mo, ikaw din naman eh. Ikaw kaya ang unang hindi nagparamdam, o di ba? Tingnan natin kung meron siyang may sagot doon. Ibalik mo sa kanya yung katanungan na yan. Diba? Hindi ka naman mag-no contact rule sa kanya o yung iba sa inyo kung kinakausap na kayo. Diba? O kung may problema man kayo, nag-no contact ka, hindi yun sabihin mo. Kasi may problema tayo. Ayokong patulan ka. Ayokong mag-away tayo. Kaya hindi na ako nagparamdam. Ganun sabihin mo. Depende kung anong naging sitwasyon nyo. Depende kung anong nangyari sa inyo. Tatanungin talaga niya yan. Kasi maniwala kayo sa akin kayo squad. Kapag bigla ka na lang nag-no contact o hindi nagparamdam sa isang tao nang biglaan pa at di niya inaasahan, eh sigurado kayong squad. Sa katagalan ay maghihintay ka ng message mo sapagkat ka-inspired, maiisip ka nga niya. At sigurado nagmamatigas man siya ngayon ay hindi niya mapipigilang maghintay sa'yo sa message mo. Bagay talaga naman totoo. Kaya naman talaga may isa sa mga bagay na sigurado ako. Posibleng message ng lalaki kapag nag-no contact ka sa kanya at nag-message sa sa'yo ka-inspired. At apa naman posibleng message ng lalaki ka-inspired after ng no contact mo sa kanya is may nabalitaan ako sa iyo ng panlima ka-inspired. Yung mga ka-inspired, pwede nyo talagang matanggap yan sa kanya. Pwede nyo talaga i-message yan. Alam nyo, palagi ko siya sabi sa inyo, kapag kayo ay nag-no contact sa isang tao, sigurado ako ka-inspired. Ano pa din yan, mag-i-stalk, makikibalita sa'yo, gagawin ang lahat para makibalita kung kamusta ka na. So yan, kaya naman may mga masasagap talaga siyang balita sa ibang tao man o sa sarili niyang obserbasyon o pag-iimbestiga sa'yo. Diba? Mga pinopost mo, may nabalitaan ako sa'yo masaya ka na, nakamove on ka na, diba? O kaya naman, parang may manliligaw ka na ngayon o close daw kayo ni ganito, may nangaasar sa'yo Ganun yan ka-inspired. Kapag bumaba na ang pride niya, sigurado ako ka-inspired, mas magiging emotional yan sa'yo. At kapag nangyari yun ka-inspired, magandang bagay. Bakit magandang bagay ka-inspired? Kapag naging emotional siya, dahil di ako nagparamdam, dahil ka-inspired, magiging marupok na yan sa'yo. Talaga naman ka-inspired. Bakit pa siya magmamataas ng pride sa'yo? Bakit pa siya magmamayabang sa'yo? Hindi ka na nga naghahabol sa kanya. Hindi ka na nga nagpaparamdam o nagre-reply sa kanya. Tingnan natin ka-inspired kung hindi siya maghabol sa'yo. Lalo na kapag nakikita niya o nababalitaan niya na para bang masaya ka na sa buhay mo, masaya ka na sa ibang tao, wala ka ng pakialam sa kanya, wala ka ng paki sa kanya, kaya mo na siyang tiisin. Tingnan natin ka-inspired kung hindi yan magparamdam sa iyo. So yung sa mga bagay na totoo, bagay na pwede niyang i-message sa iyo kapag ikaw ay nag-no contact sa kanya, ka-inspired. At ang pangalan ng posibleng message ng lalaki ka-inspired after ng no contact mo is, galit ka ba sa akin? Yun ang pangalan ka-inspired. Kung maki-inspired, talaga naman subok na yan. Talagang isa sa mga pinaka-tinatanong. Diba? Kapag kayo ay nag-away, may mga bagay pag ako naman, di kayo nagparamdam ng matagal, nakikiro sa'yo, di ka nagpaparamdam. Talaga naman, isa sa mga maiisip talaga. Lalo kapag may ginawa siyang kasalanan sa'yo, o kamalian, saktan ka, nagalit ka, di ka nagparamdam. Isa talaga siya pwede niyang i-message, galit ka ba sa akin? Siguro yung iba sa inyo, naranasan na yan, di ba? After ng matagal na hindi siya nagparamdam, ang message niya, bigla-bigla magugulat ka, meron siyang message, chat, text, or email, galit ka ba sa akin? Kasi, syempre, isa talaga sa mga maisip mo, kahit ikaw naman may nagawa kang mali, may nagawa kang kasalanan sa boyfriend mo, sa asawa mo, di siya nagparamdam sa'yo, at nagmamatigas ka rin, pero pag di ka na nakatiis, magme-message ka,
So isa, pwede mong unang maisip. Una mong pwedeng maisip na i-message sa partner mo kapag may nagawa kang mali sa kanya. Kung galit ba siya sa'yo, di ba? So isa bagay kayo sa to. Bagay na sigurado ako na posibleng i-message sa'yo ng isang lalaki kapag ikaw hindi ka nagparamdam sa kanya. Kung nag-away kayo, nagkamali siya sa'yo at nag-no-contact ka sa kanya, galit ka ba sa akin? At ang pitong posibleng message ng lalaki kayo inspired after ng no-contact mo sa kanya is, mahal mo pa ba ako? Yan ang pito kayo inspired. O pamakit-inspired siya sa posibleng message ng lalaki kapag ikaw sa tagal-tagal ng panahon ay nagawa mong tiisin siya at nagawa mong magpakatag sa no-contact rule na ginagawa mo sa kanya at ginagamit mo sa kanya. Dahil talaga naman, sa mga tatakbo-takbo palagi sa utak niya at isip-isipin niya kung ikaw ay may pagpapahalaga pa sa kanya at kung mahal mo pa ba siya, ka-inspire. Sa isa pwede mong matanggap sa kanya sa tagal niyang panahon na hindi kayo nag-uusap at bigla siya nagparamdam sa iyo. Di ba? Kahit ikaw naman, ikaw mismo na nag-no-contact sa kanya, ikaw mismo na gumagamit ng no-contact rule, maiisip mo din yan. Aminin mo, di ba? Iniisip mo rin na, mahal pa kaya ako ng boyfriend ko? Mahal pa kaya ako ng asawa ko? Totoo yan. May isip mo yan. Siyempre di siya nagpaparamdam sa iyo eh. Isip mo, tinitiis ka din niya. Di nyo alam, iniisip din nila yan sa iyo. O pumak-inspire, lalo kapag di ka rin nagpaparamdam sa kanya. Bagay na totoo. Talaga naman ka-inspire. Sa isa posibleng message ng lalaki, after ng no-contact rule mo sa kanya, kapag hindi na siya nakatiis at magparamdam siya sa iyo, ka-inspire. At ang pangwalong posibleng message ng lalaki ka-inspire after ng no-contact mo sa kanya is, kamusta ka na? Yan ang pangwalo ka-inspire. O pumak-inspire, totoo yan. Talaga naman. Sa isa talaga namang subok din at sa karamihan ng kwento at obserbasyon, sa yan sa pwedeng laging i-message ng isang tao kapag matagal-tagal silang hindi nag-usap talaga. At ito ay namimiss siya or mayroong gustong malaman sa kanya at nagpapakababang loob na. Kamusta ka na? Diba? Siguro yung iba sa inyo or karamihan sa inyo, yan ang natanggap na message sa partner nila after ng no contact mo. Kinakamusta ka? Ganyan ang message sa'yo. Kinakamusta kung anong lagay mo. Kung sumunod na lang yung mga tanong eh. Ang pinakaunang tanong talaga eh, kamusta ka? O kamusta ka na? Diba? E asahan mo yan. Kaya sigurado pag yan ay nagparamdam sa'yo, ka-inspired, bumaba na ang pride niya, tumaas na ang value mo, nagkaroon siya ng muli ng interest sa'yo at bumalik ang attraction mo, ka-inspired, magandang bagay yan. Ito ng pagkakataon upang talaga namang ka-inspired, sabihin mo ang salobin sa kanya, salobin mo sa kanya. At ikaw nang bahala kung anong re-reply mo dyan o kung gusto mong mag-reply agad. Kamusta ka na? Ka-inspired. Sa isa posibleng message na lalaki, kapag siya ay ginamitan mo ng no-contact rule at nagpakatatag ka, ka-inspired. At ang pangsyam na posibleng message na lalaki inspired after ng no-contact rule na ginagawa mo sa kanya is, mahal pa rin kita. Yun ang pangsyam at pinakahuli ka-inspired. O pumak-inspired. Yung iba, diretsuhan eh. Posible yan ka-inspired. Sabihin niya sa'yo, mahal pa rin kita. Gusto kitang bumalik sa akin. Gusto kong magkaayos tayo. Diba? Ka-inspired. Totoo yan. Kahit ikaw naman eh. Lalo pag ikaw ay nagkamali, tapos akala mo wala na, pag di ka rin nakatiis sa tagal ng panahon, bibigay ka din. Lalo pag miss na miss mo na yung partner mo, hindi siya nagpaparamdam sa'yo. So isa pwede mong i-message, mahal pa rin kita. Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba tayong magkita? Kamusta ka na? Ano nang lagay mo? Ano balita sa'yo? Pwede bang maging okay ulit tayo? Pwede ba tayo pa rin ka-inspired? Sabihin niya sa'yo yan, na mahal ka pa rin niya. Alam niyo mga kids pa ng no contact rule, ang sa mga talaga man dakilang bagay na nagagawa nito ay mapabalik ang halaga mo at talaga namang maramdaman niya muli na mahal ka niya. Kapag ikaw ay nandigan, marirealize niya lahat ng pagkakamali niya at mamimiss niya lahat ng pagkakataon na magkausap magkasama kayo. Bagay na totoo sapagkat ka-inspired, makapangyarihan ng isip ng tao, lalo na kapag ikaw ang tumatakbo sa utak niya, mararamdaman ng puso niya ang halaga mo at masasabi niya sa kanyang sarili na mahal ka pa rin niya. Bagay na posible niyang i-message sa'yo kapag hindi na siya nakatiis dahil nag-no contact ka sa kanya. Ka-inspire. Smash mo lang po na maraming salamat makasupport sa pagtapos ng vlog nito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pa-subscribe na po makasupport. Click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise,
Pakimess lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile ko, FB ko, pakichat lang po ako at ako mismo ang kakausap sa inyo. Siyempre hindi man po libre dahil magbibigay ako ng talaga namang focus at oras sa inyo. Maraming salamat mga ka-Spark, mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!